Alam mo yung ube halaya? Parang automatic na siya pag holiday, di ba? Kahit sabihin kong hindi naman ako fan ng ube, may something talaga dito na lumalambot yung puso ko tuwing Pasko. Lumaki akong nakikita si Mama sa kusina. Mano-mano niyang ginagagad yung ube. Walang blender nun. Tiyaga lang. Tahimik lang siya. Pero tuloy-tuloy yung galaw ng kamay. Minsan, salitan pa kaming magkakapatid sa paggadgad. Hindi ko naman gustong-gusto yun nun. Naiinis pa nga ako kasi nakakapagod. Parang ang tagal-tagal matapos. Pero kahit pagod, hindi kailanman nawala yung ube halaya sa mesa namin. Holiday after holiday, andun siya. Hanggang sa tumanda sila Mama. Napansin ko binibili na lang nila sa labas. Hindi na siya gumagawa. At ewan ko pero nalungkot ako doon. Parang may unting parte ng tradisyon na tahimik na nawala. Doon ko rin nalaman na gusto pala to ni Papa. Na hindi lang pala to dessert. May pinaghuhugutan pala siya ng pagmamahal. Ngayon ako na yung nasa kusina. May sarili na akong pamilya. At habang ginagawa ko to, ang sakit ng likod ko, pagod na pagod ako. Pero ang totoo, ang gaan ng puso ko. Yung pagod na papahinga. Pero yung alaala, yun yung nananatili. Nakakatawa pa kasi ang yabang ko pa sa ate ko kanina. Sabi ko hindi ako gagamit ng blender. Kaya ko tumano-mano. Pero halfway, napagod din ako. Okay lang pala umamin minsan. Habang hinahalo ko yung ube, bumabalik lahat. Yung amoy sa kusina, yung ingay ng bahay, yung pakiramdam na kahit simple lang, kumpleto kayo. At na-realize ko, kahit nasa 30s na tayo, pwede pa rin pala nating buhayin yung Christmas magic. Hindi lang siya dapat manatiling memory. Pwede pa rin siyang ipasa. Sana balang araw, pag naamoy ng anak ko yung ube halaya, maalala niya hindi lang ang Pasko, kundi yung mama niya sa kusina. Pagod, masakit ang likod, pero punong-puno ng pagmamahal. Kasi ang pagod nawawala, pero ang bawat alaala, nananatili sa puso ng bawat pamilya. Ikaw, anong holiday food ang gusto mong buhayin ulit sa pamilya nyo?